Napatunayan ko na, Auntie Claire. Tama ang sinabi ni BP Sara. Kulang ka ng brain cells. Hindi ka magkaintindi. O ayaw mo talaga intindihin? Ha? Ayaw mo talagang intindihin dahil hindi mo gusto ang sinabi ng kuwa. Masakit sa iyong dibdib. Masakit sa iyong utak. Kulang ka na nga ng brain cells, nakuhaan pa. Oh. Ikumpara natin tong spokesperson ni BP Sara at saka itong si Auntie Claire. Kung sino ang may tamang, kayo nang mag-ano dyan. Unahin natin tong si Auntie Claire at unahon eh. From Kenneth Pasyente, PTV. Hi, Yusek. Good morning po. Yusek, unmodified opinion po ang nakuha ng OVP from COA para sa fiscal year 2024 in spite of allegations of misuse of confidential funds. However, the COA clarified that an unmodified opinion does not necessarily mean that there were no misstatements found during the audit. Ano po ang reaction dito ng Palasyo? Okay, liwanagin po natin ang unmodified opinion na ibinibigay po ng COA para po hindi masyado maguluhan ang ordinaryong Pilipino. Pag sinabi po kasing unmodified opinion, it pertains only to the financial statement presentation. So, ibig sabihin, sumunod lang po sa financial reporting framework. Kumbaga, yung format, kung ano yung laman, nagbalanse. Pero hindi po ito. Tingnan niyo yung mukha niya at saka yung katawan, nagbalanse. Tapos ang mata niya parang lutang. Ito nagpapatunay na walang anomalya. Iba po yung tama ang pag-report. May pag-ganon-ganon po? Oo. Halatang wala sa tamang kayo na ang bahala dyan. At iba yung tama ang paggamit ng pondo. May tama ka ba, Auntie Claire? Kung sinasabing may continuing commitment ang OVP dahil dito sa unmodified opinion for transparency, accountability, judicious use of funds, as well as compliance with principles of good governance. Tandaan mo natin, yung opinion na po yun ay hindi po patungkol sa compliance and performance audits. Ano yun? Kung nagkaroon man po ng unmodified opinion ang COA for 3 years in a row, ang OVP, hindi po nangangahulugan na walang irregularidad sa paggamit ng pondo. Ano bang kahulugan nun? Gusto mo talaga pakainin yung followers mo, pakainin mo talaga yung mga utak nila na tiwali ito si BP Sara. Pero sa totoo naman, kayo ang mga tiwali. Yang amo mo, BBM, nagbangag yan. Yan ang tiwali. Yan ang totoong tiwali. Kami, na mga natural na may mga laman ang utak namin, hindi kami maniwala sa inyo. Yan ang ilagay mo sa utak mo, Auntie Claire. Dahil iba po ang pag-audit sa paggamit, ito nga po yung compliance and performance audits. So ang ibig sabihin, yung level of compliance with regard to the laws, rules, and regulations, at kung ito ba ay nababase sa principles of efficiency and effectiveness. Hindi tuloy-tuloy ang kanyang pagkasabi, di ba? Hindi tuloy-tuloy, imbento lang yan. Hindi po siya ang covered ng unmodified opinion ng COA. Dahil kahit po nagkaroon ng unmodified opinion ng COA sa OVP since 2022, meron pa rin pong notice of disallowance sa halagang 73 million pesos sa confidential funds. Meron din pong notice of disallowance or na-flag ang 164 million. Ipakita mo, Auntie Claire, ipakita mo. Magpakita ka ng mga papel dyan.
Baka magpakita ka na naman ng makapal na papel, puro naman blanco. Oh, Auntie Claire. Auntie Claire, ipakita mo yan sa mga ano mo, yung mga tao mo na wala ding utak at tulad mo. Magpakita ka ng maraming papel dyan, ang kakapal ng mga papel, pero wala namang laman. Oh. Ng OVP for the 2023 confidential funds at meron pa rin pong na-flag sa pagbabago campaign at negosyo taday. At sa ating pagkakaalam, nabanggit din naman po ng OVP na meron pa pong flag for the 2024 dito sa report ng COA para sa OVP. So, muli, sabihin lang po natin, tama ang pagkaka-report, Oh, tama. balanse, pero kung ginamit ng tama, iba pong issue. Bakit mo lagyan ng pero? Ito mga kaboses, pakinggan nyo itong spokesperson ni BP Sara. Pakinggan nyo ito at ikumpara nyo kung sino ang nagsinungaling at kung sino ang tama at hindi. Audit. Para lang po mas maintindihan namin, lalo po dun sa mga hindi pamilyar na nakikinig at nanonood po sa atin ngayon, ano ang ibig sabihin pag binigyan ng COA ng unmodified audit opinion ang isang ahensya? Ang ibig sabihin po nito, kasi two things na, in the audit of financial statements, dalawa lang po yung pwedeng maging opinion, either modified or unmodified. So in the unmodified opinion, ang ibig sabihin po nito, yung the auditor can safely conclude or actually conclude na yung financial statements na sinabit ng Office of the Vice President, yung kanilang mga financial transactions, yung mga gamit ng pera sa operations, ay klaro, na ipresenta ng klaro at tumama, kumbaga siguro po sa balance sheet para mas madali na lang i-imagine, sa balance sheet po ng accountant ay nagbalanse yung... Di ba? Yan ang spokesperson. Tuloy-tuloy ang pagsasalita dito, lad mo. Halata ka nagsinungaling eh. Halata ka nag-imbento. Mag-iimbento ka lang ng mga istorya mo para yung mga followers mo dyan sa YouTube mo at saka sa Facebook mo, palagi mong mapakain ng mga wrong information. Puro kayo mga fake news eh. Patuloy tayo. Cash in and cash out. Yung cash flow siguro ang tawag doon. So, yun po ang ibig sabihin, that everything was fairly presented in all material respect. Ibig sabihin, siguro kahit na up to the last centavo, bumalanse yung balance sheet niya, yun po ang unmodified opinion. On the other hand, there is a naintindihan mo na, Auntie Claire? Baka hindi mo naintindihan. Tuloy tayo para maintindihan mo. Modified opinion naman na pwede ding i-issue. Ito po yung medyo problematic. Dahil either, ang sabi po ng auditor, yung sinabmit mo sa aking ebidensya, hindi ko kayang i-conclude na wala kang misstatement, MIS. Ibig sabihin, hindi po siguro tumama or hindi bumalanse yung cash in and cash out mo, or wala akong sufficient evidence na or kulang yung sinabmit po pa rin sa akin na ebidensya para bumalanse, ang maging conclusion ko ay balanse yung ginawa mong paggastos. Oo, sa madaling diba? sa madaling salita, parang binibigay po yan ng COA para parang maayos yung standing or financial report ng isang ahensya. Pero tama no, it does not guarantee na walang red flag or irregularity. Parang ganun po ba yun? Pwede pa rin maglabas yung COA ng hiwalay na audit observation sa specific issues about halimbawa. Yes, ma'am. For each financial transaction, pwede po. In fact, dito sa 2024 annual audit report natin from the Commission on Audit, tama naman, sumakto, bumalanse ang financial transactions mo, pero meron akong mga kailangan mong correct. Kasi of course, every government agency, hindi naman po tayo talaga eksperto sa audit. I mean, hindi naman tayo mga perfectong financial officers din, kahit po siguro yung mga, what do you call them, mga actuarial science practitioners, baka sila lang ang perfect na can do that or what the audit office is looking for. So, lahat naman po yan. So, merong mga observations na
ginawa na i-correct lang or please check your manual of operations. Actually, just to explain this also more widely, ang UVP po, sa lahat ng kanyang programa, merong manual of operations. So when I came in, na inaaral ko yung kanilang mga operations, including financial transactions, medyo masyado pong strict sila. Ang tawag ko nga, tinutukso ko sila na this is a self-imposed Oh, stricto pa nga sila eh. Oh. Oh. restriction. Kasi nasa kanilang manual na sila din ang gumawa, pero like either for liquidation of a transaction na for a business, kunyari, doon sa magnegosyo taday, ang binigay nila 30 days or 60 days. So, masyadong maigsik kasi you need to give these people also the chance na makita kung umangat yung kanilang negosyo, maybe in the first 3 months, pero kung 30 days lang ang binibigay mo or 60, too short, not enough para makapag-evaluate ng tama. Oo. So sa madaling salita, attorney, yung naging pahayag niyo po kahapon tungkol po dun sa unmodified audit opinion ng COA, hindi ibig sabihin na malinis na yung records? Parang ganun po ba yun? Kumbaga, Oh, katulad dito ng pag-uutak mo eh. Itong si DJ Tata. Alam naman natin kung sino amo nito. Oh. Dito, ang sagot nito si Ma'am Ruth, pakinggan mo ito. Auntie Claire. Pakinggan mo ito, Auntie Claire, para magkalaman yung utak mo. kasi sinasabi lang na balanse yung naging cash in at cash out. Yun lang po yung sinasabi nun. Malinis po ang record, Okay. pero in your system, meron ka pang room for improvement, pwede mong gawin ito. Actually, doon sa kanilang Oh, may room for improvement. Ha? Pwede pa ma-improve. Maganda na nga. Pwede pang pagandahin, Auntie Claire. Hindi katulad mo. observations din nakalagay na, like, for example, revisit the manual of operations. Kasi baka pwedeng i-amend to extend the period or yung parang to lengthen the timetable. Sila rin po ang nagre-recommend ng ganun. And like I mentioned also yesterday, the Office of the Vice President, in the letter to the Vice President herself, nag-thank you ang COA for the cooperation of the OVP. Hindi ko na lang po nabasa yung portion na yun kahapon. And they gave the Office of the Vice President 60 days within which to submit report on the actions taken doon sa recommendations nila. Hindi po ibig sabihin na hindi malinis, kung hindi, pwede pang i-improve. Oh, di ba? Pwede pa i-improve. Maganda na nga, pwede pang pagandahin. Oh. Di ba, Auntie Claire? Yan ang may tamang pag-iisip. Ha? Di ba, Auntie Claire? O kayo dyan mga kaboses. Comment kayo dito sa video natin at saka sa hindi pa nakasubscribe, subscribe dyan sa ating channel. Hanggang dito lang muna tayo.